Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang isang teenager na may supreme power, pero hindi niya gusto ang kapangyarihan niya at laging gustong itago, kaya madalas siyang minamaliit ng iba. Hanggang sa isang araw, nang binugbog ang kanyang nakababatang kapatid, sa wakas ay nagpasya siyang itigil ang pagtatago ng kanyang lakas at maghiganti sa mga humahamak sa kanya. Ang bata na ito ay ang lalaking bida ng Mob Psycho 100, si Mob. Nagsisimula ang kwento sa isang mundo kung saan may mga espiritu, at mayroong ilang mga tao na nagtatrabaho sa exorcism. Isa sa kanila si Arataka, na sinasabing isang esper. Ngunit sa katunayan, siya ay isang nangungunang scammer na walang anumang psychic power. Isang araw, hiniling sa kanya ng isang mag-asawa na paalisin ang masamang espiritu. Pagkatapos makipag-ayos sa bayad, dinala nila si Arataka sa haunted building. Dito raw namatay ang isang lalaki matapos itong matakot sa ipis at tumalo na tumama sa kisame na naging masamang espiritu. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang espiritu. Inilabas ni Arataka ang kanyang lihim na sandata, ang mga asin, upang salakayin ito. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Pagkatapos ay malayang kinuha ni Arataka ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang disciple, si Shigayo, na binansagang mob, dahil madalas siyang napapabayaan, ngunit siya ay isang tunay na esper na may malakas na kapangyarihan, inaalis ang espiritu sa pamamagitan lamang ng pagtaas sa kanyang kamay. Ganun pa man, mayroon pa rin siyang hindi kayang kumpletuhin bilang isang esper. Halimbawa, mahina siya sa math at sports. Ang pinakagusto niyang gawin ay ang pagmasdan ang paborito niyang babae, si Tsubomi. Isang araw pagkatapos ng klase, aalisin ni Arataka ang espiritu sa isang lagusan kasama si Mob. Ipinaalam sa kanya ni Mob na mayroong talagang malalakas na espiritu sa loob ng lagusan, ngunit hindi siya natatakot dahil kasama si Mob sa tabi niya. Habang inaalis ni Mob ang mga kalapit na espiritu, kumikilos si Arataka upang manguna, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang isang malakas na espiritu. Ang mga suntok ni Arataka ay ganap na hindi epektibo para sa espiritu. Sa kabutihang palad, si Mob ay sapat na makapangyarihan upang talunin ang espiritu sa orihinal nitong anyo. Sa pagharap sa mas malalakas na espiritu, madali pa rin silang natalo ni Mob. Kahit na nagpapalayas ng mga espiritu sa lahat ng dako kasama ang kanyang master na si Arataka, si Mob ay talagang isang maliit na batang lalaki lang sa puso. Naalala niya ang pagpapakita ng kanyang psychic power kay Tsubomi noong nakipaglaro siya sa kanya sa murang edad. Ngunit habang lumalaki sila, nainip si Tsubomi sa performance ni Mob. Nagsisimula siyang mas magustuhan ang mga lalaki na marunong maglaro ng sports, kaya nagpasya si Mob na sumali sa Body Improvement Club, umaasa na maging isang matipunong lalaki at manalo sa puso ni Tsubomi. Ngunit si Mob ay napakahina sa pisikal na siya ay napapagod na pagkatapos tumakbo ng wala pang 200 metro. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang presidente ng Telepathy Club nang mapansin niyang may psychic power si Mob, na humihiling kay Mob na sumali sa kanyang club. Sa simula, itinatag niya ang kakaibang club na ito dahil gusto niyang tuklasin ang mga misteryo ng universo at makipag-usap sa mga alien. Si Mob na may psychic power ay ang perpektong miyembro para sa Telepathy Club, ngunit ngayon gusto lang ni Mob na bumuo ng mga muscles at makuha ang puso ni Tsubomi. Pagkatapos, pinaalalahanan ng Pangulo si Mob na dapat niyang basahin ang isip ng batang babae sa pamamagitan ng telepathy, at alamin kung ano mismo ang gusto nito. Pagkatapos ng klase sa pag-iisip sa sinabi ng presidente kanina lang, biglang may nakatagpo si Mob na isang kakaibang babae na nakasuot ng smile mask, na nakikitang nagkakaproblema si Mob. Pagkatapos ay dinala niya si Mob sa isang kakaibang organisasyon, na pinangalan ng LOL, na may dahilan para malutas ang kanyang problema. Lahat ng miyembro dito ay nakasuot ng smile mask. Bilang pinuno, si Dimple ay umakyat sa entablado. Tinanggal ng lahat ang maskara at biglang tumawa. Samantala, si Mob ay itinulak sa entablado kasama ang isang nasa middle age na lalaki at ang kanyang kaklase na si Ichi. Kakaiba, humagalpak din ng tawa ang walang gana na middle age na lalaki matapos tanggalin ang kanyang maskara. Bilang miyembro ng News Club, nabalitaan ni Ichi na mayroong isang kulto dito, na nagbabalak na mag-scout para dito. Gayunpaman, humagalpak din siya ng tawa nang hindi mapigilan matapos tanggalin ang kanyang maskara, tanging si Mob ang hindi tumatawa nang tinanggal niya ang kanyang maskara. Hiniling ni Dimple kay Mob na tumingin sa paligid, na sinasabi sa kanya na magmumukha siyang kakaiba kung hindi siya tatawa, na nagpapaalala sa kanyang masamang alaala sa murang edad. Noong mga oras na iyon, nakikipaglaro si Mob sa kanyang mga kaklase. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay tumatawa habang si Mob ay nanatiling walang ekspresyon, na ginagawang kakaiba si Mob sa iba. Kaya naman, unti-unting nawala ang mga kalaro ni Mob.
Sinusubukan ni Dimple ang lahat para mapatawa si Mob, ngunit nabigo pa rin siya. Tinutuya niya si Mob tungkol sa kanyang kawalan ng damdamin, na sinasabi na hindi kailanman makakasama ni Mob ang kanyang minamahal na babae, na ikinagalit ni Mob. Alam niyang hindi tao si Dimple kundi masamang espiritu. Matapos may hayag, dinurog ni Dimple si Mob gamit ang kanyang kapangyarihan. Naalala ni Mob na aksidente niyang nasugatan ang mga tao sa paligid niya gamit ang kanyang psychic power noong bata pa siya, kaya lagi niyang pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang panggagalit ni Dimple ay nagdudulot ng pagsabog ng kanyang mga negatibong emosyon, at ang kanyang galit ay umabot sa 100%. Sa kanyang katawan na naglalabas ng gintong buhay, tila siya ay naging isang Super Saiyan, na awaken si Mob, na agad na natalo si Dimple. Ikinwento ni Mob ang nangyari ngayon sa kanyang master na si Arataka. Pagkatapos ay inaliw siya ni Arataka na nailigtas niya ang maraming tao, na naging zero ang galit ni Mob. Pagkatapos, nakita ni Mob ang isang berdeng espiritu, na lumabas na si Dimple. Ayaw niyang maging isang espiritu magpakailanman, kaya siya ay nagtatag ng isang kulto na may layuning maging isang Diyos. Inaanyayahan niya si Mob, na may malakas na psychic power, na maging pinuno sa tuktok ng mundo. Tinanggihan ito ni Mob at nagnanais na patayin si Dimple, ngunit iniligtas ni Dimple ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pangakong hindi magiging masama. Dinala ni Mob si Dimple kay Arataka, ngunit hindi nakikita ni Arataka si Dimple. Nagsisinungaling siya na si Dimple ay masyadong mahina para makita, na ginagawang lubos na magtiwala si Mob kay Dimple at pinapayagang manatili sa kanya si Dimple. Dahil alam niyang nagsinungaling lang si Arataka na wala namang psychic power, hindi ito ibinunyag ni Dimple dahil ang tunay niyang layunin ay nakawin ang katawan ni Mob at gamitin ito para magkaroon ng malakas na kapangyarihan. May isang estudyanteng nagngangalang Tenga, na gustong maging pinakamalakas na hooligan sa malapit. Gayunpaman, madali siyang natalo ng isang blonde-haired na batang lalaki, na nagngangalang Taruki, nang sumalakay sa unang paaralan, ang Black Vinegar Middle School. Hindi ito makayanan ni Tenga, na humihiling sa mga miyembro ng Body Improvement Club na ipaglaban siya, ngunit ito ay tinanggihan ng makatarungang pangulo. Nagkataon namang nakita ni Tenga si Mob na may mahinang hitsura, na nag-iisip ng masamang ideya. Si Tenga ay sumulat ng isang peking liham ng pag-ibig kay Mob, na humihiling sa kanya na magkita sa parke. Bagamat sinabi ni Dimple na peke ito, pumunta pa rin si Mob sa parke para makita kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay nagpadala si Tenga ng hamon sa mga hooligan ng Black Vinegar Middle School, na hinihiling sa kanila na lumaban sa parke. Sa pag-aakalang dumating si Mob para sa labanan, kinidnap si Mob ng mga mag-aaral sa Black Vinegar Middle School at kinuha siyang bihag. Nang marinig na kinidnap si Mob, ang mga miyembro ng Body Improvement Club ay tumungo sa Black Vinegar Middle School para iligtas si Mob, na eksaktong plano ni Tenga sa Body Improvement Club, upang talunin ang Black Vinegar Middle School. Sa simula, maayos ang lahat. Ang Body Improvement Club ay napakalakas kaya madali nilang natalo ang hooligans ng Black Vinegar Middle School, ngunit sa pagdating ni Taruki, madali niyang binaliktad ang mga bagay at natigilan ang mga miyembro ng Body Improvement Club. Alam ni Mob na may psychic power si Taruki. Matapos niyang tanggalin ang tali sa kanyang katawan, pinayuhan niya si Taruki na huwag samantalahin ang kanyang psychic power para ibuli ang mga ordinaryong tao. Nang malaman na may ibang nagmamay-ari ng psychic power, gusto ni Taruki na labanan si Mob, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo para kay Mob. Naaalala ni Mob na itinuro sa kanya ni Arataka na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga may psychic power at sa mga tumatakbo ng mabilis, o mahusay na kumanta, kaya huwag makipaglaban sa mga ordinaryong tao gamit ang psychic power ng dahil lang sa isang pakiramdam ng higit na kalakasan, at huwag gawin ang psychic power na maging sandata para saktan ang iba. Ngunit si Taruki ay may eksaktong kabaligtaran na pag-iisip, sa palagay niya ay pinagpala siya na magkaroon ng psychic power, kaya minamaliit niya ang ibang tao. Siya ay umaatake ng mas mabangis, na hinahampas si Mob sa mga pader. Nang makitang hindi pa rin ginagamit ni Mob ang kanyang psychic power, humakbang si Dimple, ngunit pinatay ni Taruki sa isang shot, kaya umabot sa 50% ang galit ni Mob, ngunit matyagaan na hinikayat ni Mob si Taruki na huwag gumamit ng psychic power. Si Taruki ay hindi nakikinig sa kanya, umaatake kay Mob gamit ang mga kutsilyo. Kinailangang mag-counter-attack si Mob at hindi sinasadyang maahit si Taruki na nakalbo. Patuloy na hinihikayat ni Mob si Taruki. Alam niyang ang pagiging masungit ni Taruki sa kanya ay dahil sa kawalan niya ng tiwala, tulad ni Mob mismo. Ang pag-aalala tungkol sa pagiging isang ordinaryong tao kung mawawala ng psychic power, tuluyang nagwala si Taruki.
Sinakal niya si Mob at inulit na siya ay isang mahusay na tao, sinusubukang kontrahin ang sinabi ni Mob. Sa sandaling ito, naaalala ni Mob ang panahon nang siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay ninakawan. Hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang psychic power, na hindi sinasadyang masaktan ang kanyang mahal na kapatid. Nagilty siya, at pagkatapos noon, sumumpa siya na hinding-hindi niya gagamitin ang psychic power sa isang ordinaryong tao. Nang makitang mas gugustuhin ni Mob na mabulunan kaysa gumamit ng psychic power, nakaramdam ng sama ng loob si Taruki. Sa sandaling ito, may liwanag na nagniningning sa likod ni Taruki. Lumalabas na ginising ni Mob ang kanyang makapangyarihang puwersa, tinamaan si Taruki sa kalangitan sa isang iglap, at nawasak pa ang kanyang damit. Napagtanto ni Taruki sa hangin na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Nang magkamalay si Mob, umiiyak siya dahil muli niyang sinasaktan ang isang tao gamit ang kanyang psychic power. Isinalaysay ni Mob ang kanyang karanasan kay Arataka. Nagsabi sa kanya si Arataka na nakatulong din naman siya sa maraming tao gamit ang psychic power, kaya huwag palaging mag-isip sa negatibong paraan, na nagpapagaan ng pakiramdam ni Mob. Sa lalong madaling panahon, ang pagkasira ng Black Vinegar Middle School na dulot ni Mob ay nasa balita. Matapos makita ang balita, ang kapatid ni Mob, si Ritsu, ay tumingin sa isang komplikadong hitsura. Si Ritsu ay isang mahusay na estudyante pati na rin isang miyembro ng Student Council. Naiinggit si Mob sa kanyang kapatid, ngunit naiinggit naman si Ritsu sa psychic power ng kanyang kapatid, na nangangarap na magising ang kanyang sariling psychic power balang araw. Pagkatapos ng klase, isang lalaking nagngangalang Kenji, na nagsasabing miyembro ng Awakening Lab, ang pumunta kay Ritsu. Napagkakamalan niyang si Mob si Ritsu, na nag-aanyaya sa kanya na palakasin ang kanyang psychic power sa lab. Sa layuning magkaroon ng psychic power, nagpa siya si Ritsu na tingnan ang lab, na puno ng iba't ibang instrumento at mga siyentipikong opisyal na nakasuot ng uniforme. Pati na rin ang iba pang 5 esper na naimbitahan ngunit may mahinang psychic power. Sinabi ni Kenji na siya ay mula sa isang mayamang pamilya, at ang target niya ay malaman ang sekreto ng psychic power, kaya para makakakuha din siya ng psychic power. Pagkatapos, pagdating ni Ritsu sa paaralan, hinihiling sa kanya ng presidente ng Student Council na tulungan siyang linisin ang mga hooligans ng paaralan sa pamamagitan ng pag-frame sa kanila para sa pagnanakaw ng mga gamit ng mga babae, na ginagawang hindi komportable si Ritsu. Sa gabi, pumupunta si Ritsu sa Awakening Lab. Hiniling ni Kenji sa kanya na ibaluktot ang kutsara gamit ang kanyang psychic power. Dahil wala talaga siyang psychic power, binato talaga ng galit ni Ritsu ang kutsara at umalis. Noon lang, napansin ni Kenji na nakabaluktot na ang kutsara. Pag-uwi niya, nakita ni Ritsu na muling nabuhay si Dimple. Nanghihina si Dimple matapos talunin ni Taruki, at hindi na siya makapasok sa bahay ngayon. Habang sinusundan ni Dimple si Ritsu, sinabi niya kay Ritsu kung nakikita ba siya ni Ritsu. Ibig sabihin ay nagising na ni Ritsu ang kanyang psychic power. Hiniling ni Dimple kay Ritsu na maghanda ng maraming kutsara at subukang ibaluktot ang mga ito gamit ang kanyang psychic power, na napag-alaman na hindi niya magawa. Medyo nadismaya si Ritsu. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niyang nakabaluktot na ang lahat ng kutsara sa mesa. Sa wakas ay naniwala si Ritsu. Pagkatapos ay nagsinungaling si Dimple kay Ritsu na kung hahayaan niyang angkinan ni Dimple ang kanyang katawan, mas maigigising niya ang kanyang psychic power. Gayunpaman, napakalakas ni Ritsu kaya hindi makontrol ni Dimple ang katawan ni Ritsu. Sa halip, makakatulong lamang siya kay Ritsu na magpakawala ng mas malakas na kapangyarihan. Dahil sa mga salita ni Dimple, napagtanto ni Ritsu na nagising niya ang kanyang psychic power sa pamamagitan ng paggawa ng masasamang bagay. Kung gusto niyang makakuha ng mas malakas na kapangyarihan, dapat siyang patuloy na gumawa ng masasamang bagay, kaya patuloy siyang naging masama, sa gayon, nagiging mas malakas ang kapangyarihan niya. Dahil maraming masamang ginawa ang Student Council, may mga estudyanteng dumarating para maghiganti kay Ritsu. Gayunpaman, lahat sila ay nabugbog ng psychic power ni Ritsu, na nakikita ni Taruki. Si Taruki ay ganap na nagbago mula nang siya ay talunin ni Mob. Tulad ni Mob, sinusubukan niyang kumbansihin si Ritsu na huwag saktan ang mga ordinaryong tao gamit ang psychic power. Si Ritsu ay hindi nakikinig dito ngunit nagbabalak makipaglaban kay Taruki. Madaling madaig siya ni Taruki. Bagamat hindi nagkasundo, mabilis na tumakas si Ritsu gaya ng iminumungkahi ni Dimple. Nang bumalik si Ritsu sa paaralan, ang mga hooligan mula sa ibang mga paaralan ay pumupunta sa paaralan ni Ritsu upang makipaglaban. Naka-white t-shirt pala si Mob nang talunin niya si Taruki sa Black Vinegar Middle School noong nakaraan.
Nabalitaan noon na kung sino ang makatalo sa White Tea Poison ay maaaring maging pinakamalakas sa paaralan. Bilang resulta, lahat sila ay natalo sa pamamagitan ng psychic power ni Ritsu. Pagkatapos nito, mas maraming hooligans ang dumarating para hamunin si Ritsu. Naniniwala sila na si Ritsu ay ang White Tea Poison, at kung matalo nila si Ritsu, sila ang magiging pinakamalakas. Nagkataon na nakita ito ni Taruki, at nabalitaan na si Ritsu ay nagkukunwaring si Mob, na nagpa siya na lutasin ang problema kay Mob. Nang dumating si Mob, natalo na ni Ritsu ang lahat ng hooligans. Tinanong siya ni Mob kung ano ang ginagawa niya dito, habang malamig lang na sumagot si Ritsu na mayroon din siyang psychic power. Nang mapansin na dumarating si Mob, mabilis na umalis si Dimple sa katawan ni Ritsu. Sa halip na umatras, sinalakay ni Ritsu ang kanyang kapatid na si Mob. Gayunpaman, hindi nagagalit si Mob, sa halip, masaya niyang binabati si Ritsu para sa pagkakaroon ng psychic power. Noong bata pa sila, umiiyak si Ritsu dahil wala ito. Ngunit para kay Ritsu, hindi siya kailanman nangahas na galitin si Mob mula noong siya ay bata pa, dahil ang kanyang kapatid ay may psychic power, at hindi sila kailanman nagtatalo. Ngayon ay sa tingin niya ay sa wakas ay mayroon na siyang lakas upang protektahan ang kanyang sarili, kaya natapos na ang kanilang pagkakapatiran. Hiniling niya sa kanyang kapatid na makipagduel sa kanya, ngunit ang sabi lang ni Mob, "Ako ay kapatid ni Ritsu," at pagkatapos ay dumaan kay Ritsu at humingi ng paumanhin sa mga hooligan na binugbog ni Ritsu. Ang mga hooligan ay hindi naging malinaw tungkol sa kanilang sitwasyon, na humihiling kay Mob na lumuhad upang humingi ng tawad. Sa hindi inaasahan, talagang bumaba si Mob, na nagsasabing ayaw niyang makakita ng nasasaktan, o nakakasakit ng iba. Nang tumigil na ang sitwasyon, tumalo ng isang estranghero mula sa bubong at sinaktan si Ritsu, na hindi man lang makaganti. Balak niyang kunin si Ritsu. Sinubukan siyang pigilan ni Mob, ngunit napabagsak siya sa lupa. Naglalakad siya sa karamihan, hinihiling ang lahat ng mga hooligan na lumuhad, at lahat sila ay sumusunod sa kanyang mga salita. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kapatid, sinubukan siyang pigilan ni Mob gamit ang kanyang psychic power, ngunit natalo pa rin siya at malubhang nasugatan. Kahit nakakasabi lang ni Ritsu na gusto niyang makipaghiwalay kay Mob, ngayon ay hindi niya kayang makitang nabubugbog ang kanyang kapatid. Dahil alam niyang si Ritsu mismo ang target ng estranghero, nakiusap siya sa estranghero na palayain ang kanyang kapatid, at sinabing handa siyang kunin. Ngunit sinuntok lang ng estranghero si Ritsu, na agad na nagpapataas ng galit ni Mob sa 100%. Di nagtagal, ang estranghero ay sinuntok ng mapangwasak ng malakas na kapangyarihan ni Mob. Sa panahon ng labanan, nasira ang Amerikana ni Mob, at nalantad ang kanyang puting t-shirt. Napagtanto ng mga hooligan na si Mob ay eksaktong ang White Tea Poison. Nang sa tingin ng lahat ay mananalo na si Mob, ang estranghero ay gumagamit ng isang pandaraya, na nag-spray ng pulang spray na maaaring pansamantalang mawala sa mga esper ang kanilang psychic power. Ang estranghero ay nagnanais na patayin ang lahat ng mga hooligan dito, ngunit muling tumayo si Mob. Nang makita ito, nagmamadali na tumakas ang estranghero na dala si Ritsu. Ngunit sa katunayan, sa sandaling ito, si Mob ay nahulog sa isang pagkawala ng malay, at pagkatapos ay kinuha ni Taruki. Nang magising si Mob, sinabi sa kanya ni Taruki na ang kumuha kay Ritsu ay mula sa isang organisasyong tinatawag na Claw, na dalubhasa sa paghahanap ng mga esper, at ang kanilang layunin ay pamunuan ang mundo. Alam ito ni Taruki dahil minsan din siyang na-target, ngunit ang ipinagtataka niya ay kung paano nalaman ng organisasyong ito ang pagkakaroon ni Ritsu. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Dimple na malamang na ang Awakening Lab na bumisita kay Ritsu ang nag-leak ng impormasyon. Pagdating nila sa Awakening Lab, nawasak na ito. Nadatnan nila si Kenji dito na nawalan ng malay. Nalaman nila mula kay Kenji na ang Claw ay nagnanais na hulihin si Mob, ngunit hindi nila sinasadyang kinidnap si Ritsu dahil sa maling impormasyon mula sa Awakening Lab. Matapos marinig ang karanasan ng estranghero, alam ng kadre ng ika-7 dibisyon ng Claw na mayroong mas malakas na esper, na nagpas siyang hulihin si Mob ng personal. Gayunpaman, madali siyang nadaig ni Mob at ni Taruki. Batay sa mga galos sa kanyang mukha, kinumpirma ni Taruki na ang lalaki ay isang mahalagang miyembro ng Claw, dahil ang mga peklat na ito ay naiwan pagkatapos ng isang nabigong hamon sa boss ng Claw. Pinipilit ni Mob ang cadre na dalhin sila sa base ng Claw. Nang nakahanap ng pagkakataon ang cadre na tumakas, agad siyang pinabagsak ni Mob. Pagkatapos, si Dimple ay sumanib sa isang security guard, at magkasama silang pumasok sa base. Nakasalubong ni Mob ang estranghero na nagdala kay Ritsu, at gusto pa rin niyang makipaglaban kay Mob.
Sa kalaunan, natalo ni Mob ang estranghero sa isang atake lamang, dahil sabik siyang iligtas ang kanyang kapatid at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sa sandaling ito, gumagana ang katalinuhan ni Ritsu, inilabas niya ang isang kutsara na nakatago sa kanya. At sa tulong ng iba pang mga esper na kinidnap dito, matagumpay niyang na-unlock ang kulungan. Gayunpaman, napansin ito ng 3 miyembro ng Claw. Sa kritikal na sandali, tinalo sila ni Ritsu gamit ang kanyang psychic power. Sa kanyang daan upang makatakas mula sa base, nakatagpo ni Ritsu ang isang binatilyo na naka-green shirt, na nagngangalang Show. Wala siyang galos sa kanyang mukha, at tila hindi isang cadre ng Claw, ngunit siya ay may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagpa siya si Ritsu na pigilan ang teenager na ito ng mag-isa. Nang makitang bumagsak ang kanyang kapatid, agad na nadagdagan ang galit ni Mob. Sa puntong ito, lumitaw ang isa pang cadre na magaling sa brainwashing at sinusubukang e-brainwash si Mob gamit ang kanyang psychic power, ngunit sa halip ay pumukaw sa negatibong emosyon ni Mob. Ang psychic power ni Mob ay sumasabog ng hindi mapigilan at agad na natalo ang cadre, ngunit nakoma din si Mob at nahuli. Ang master ni Mob, si Arataka, nalaman na nawalan ng contact kay Mob kamakailan, kaya hinanap niya ang base ng Claw ayon sa GPS ng cellphone ni Mob. Bilang isang nangungunang sinungaling, hindi siya nataranta nang nakita niya ang mga mini-guard sa pasukan ng base, mahinahong sinasabi na siya ay pumunta upang hanapin ang kanyang sariling mga tauhan, na talagang si Mob. Ngunit ang mga tauhan ng Claw ay nag-akala kay Arataka bilang ang boss ng Claw at ginagalang siya ng lubos. Nang dinala nila si Arataka sa base, nakasalubong nila ang mga batang esper na tumakas kasama si Ritsu noon. Dahil napagkamalan nilang lahat si Arataka bilang boss, pinapanood lang nila ang mga bata na tumakas mula sa base pagkatapos imungkahi ni Arataka na walang gagawin sa mga bata. Sa sandaling ito, gumising si Mob. Nang humihingi ng tawad si Ritsu, niyakap ni Mob si Ritsu, at sinabing, "Natutuwa ako na maayos ka." Si Taruki, na nahuli rin, ay nagsabi sa magkapatid na sila ay nakulong sa isang silid kung saan hindi nila magagamit ang kanilang psychic power. Gayunpaman, sinabi ni Mob na hindi ito mahalaga, dahil ang kanyang kapatid na si Ritsu ay iba sa kanya. Alam lang niya kung paano gumamit ng psychic power, ngunit si Ritsu ay napakatalino at laging nakakalutas ng mga problema. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, hindi mapigilan ni Ritsu ang pagiyak. Ang mga gwardya ay nagdala kay Arataka kung saan naruroon si Mob. Nang si Mob ay tinatawag si Arataka na kanyang master, lahat ay nagulat. Hindi pa alam ni Arataka kung ano ang nangyayari hanggang sa ipaliwanag nila ito sa kanya, at pagkatapos ay nagpa siya si Arataka na samantalahin ang kanyang maling pagkakakilanlan upang kunin si Mob mula sa base. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang mga executive ng Claw. Sa sandaling iyon, nalalaman nila ang peking pagkakakilanlan ni Arataka. Nang tumakas si Arataka kasama ang iba, hinaharangan ng superior ng Claw ang kanilang daan gamit ang psychic power, sinusubukang durugan sila sa pamamagitan ng pagtaas ng pressure sa hangin. Sa kabutihang palad, pinalayas ni Arataka ang superior at iniligtas si Mob. Sinusubukan ni Arataka na hikayatin silang huminto, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang salita na panlilinlang ay hindi gumagana sa mga na-brainwashed na kaaway na ito, at direkta silang nagsimulang makipaglaban. Nang makitang nasugatan si Ritsu at ang kanyang mga kasama ay unti-unting nahuhulog, ang galit ni Mob ay tumitindi. Nang hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan at malapit ng magpakawala ng isang pagsabog na may 100% galit, pinigilan siya ni Arataka sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mukha. Alam niyang kung ayaw lumaban ni Mob, lalo lang siyang maghihirap, bakit hindi na lang tumakas. Biglang nag-flash sa isipan ni Mob ang isang alaala. Noong bata pa, nagkataon na nakita ni Mob ang sign ng opisina ng exorcism ni Arataka, at inosenteng inisip ni Mob na si Arataka ay isa ding esper na katulad niya. Palaging parang weirdo si Mob dahil hindi niya makontrol ang kanyang psychic power, kaya humingi siya ng payo kay Arataka kung ano ang gagawin. Nagsinungaling si Arataka na nagkaroon din siya ng parehong problema noong siya ay bata pa, ngunit kalaunan ay napag-isip-isip niya na ang mga taong may psychic power ay katulad ng mga nag-e-excel sa pag-aaral ng sports, at ito ay isa lamang sa kanilang mga katangian at kailangang harapin ng tama. Natuwa si Arataka matapos ipakita ni Mob ang kanyang psychic power, na sinasabing tuturuan niya si Mob kung paano gamitin ng tama ang kanyang psychic power. Dito nagtatapos ang alaala. Nang magkamalay na si Mob, inatake ng executive si Arataka mula sa likuran. Ngunit sa sandaling iyon, hindi inaasahang tumayo si Arataka. Lumalabas na inilipat ni Mob ang kanyang psychic power kay Arataka.
Bagamat sinabi ni Arataka kay Mob na tumakas kung ayaw niyang lumaban, ayaw ni Mob na iwasan lamang ang kahirapan. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ito ngayon ay ang ibigay ang kanyang kapangyarihan kay Arataka at hayaan siyang lumaban. Ang mga executive ng Claw ay natalo lahat ni Arataka. Si Arataka ay nagsimulang muli sa kanyang mga aralin. Sa kanyang opinyon, pareho ang mga esper at ordinaryong tao. Ang pinakaayaw niya ay ang mga esper na nakikipaglaban sa mga ordinaryong tao na ginagamit ang psychic power. Kung inaangkin ng mga executive na sila ang mga chosen, bakit hindi man lang nila siya matalo, na nagsasabing immortal siya, na lubos na ikinagulat ng mga executive, at nagsimula silang magmuni-muni sa kanilang ginawa. Tanging ang punong executive, na natalo ngayon, ay nagpatuloy sa pagsasabi na siya ay karapat-dapat na tretuhin dahil siya ay nagtataglay ng psychic power, at siya ay nagnanais na magsimula ng isa pang laban. Sa kritikal na sandali, lumilitaw si Sho at pinapatay ang pinuno ng dibisyon sa isang galaw, na nagpapahayag na ang ikapitong dibisyon ng Claw ay nabuwag na. Lumalabas na si Sho ay anak ng boss ng Claw, at pumupunta siya upang tingnan kung maaari niyang sanayin ang ilang may kakayahang tao. Sa kanyang opinyon, walang kapaki-pakinabang, ngunit mukhang interesado si Sho kay Ritsu. Matapos ang laban na ito, bumalik sila sa kanilang mapayapang buhay. Humingi ng paumanhin si Ritsu sa mga hooligan na sinet up niya noon. Nireporma ni Nataruki at Kenji ang Awakening Lab, na nilayo nilang gamitin para labanan ang nakatagong grupo ng Claw. Patuloy na dinadala ni Arataka si Mob upang paalisin ang mga espiritu sa buong mundo, ngunit ang hindi nila alam ay tahimik na bumalik sa Japan ang boss ng Claw. Malapit nang sumiklab ang isang bagong krisis. Nang nagpapalayas ng mga espiritu, nakilala ni Mob ang mga multo ng isang pamilya ng 3 na namatay sa isang aksidente. Gusto lang nilang manatili sa kanilang nawasak na tahanan sa kapayapaan sa ilang sandali na walang intensyong saktan ang mga tao, kaya unti-unting nauunawaan ni Mob na hindi lahat ng multo sa mundo ay masama. Mayroon ding mga uri ng multo na hindi nananakit ng tao, kaya hindi niya basta-basta mapapaalis ang mga ito. Bagamat ang karamihan sa mga gawain ng pagpapaalis ng mga espiritu ay hindi mahirap para kay Mob, may mga pagbubukod. Nang sinunod niya ang kanyang master na si Arataka upang paalisin ang mga espiritu sa isang mayamang pamilya, nakilala niya ang pinakamalakas na masamang espiritu na kilala sa kasaysayan, si Keiji, na dati ring isang esper na tumutulong sa mga tao na paalisin ang mga espiritu. Ngunit dahil ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman, kailangan niyang gumawa ng ilang mga misyon ng pagpatay upang kumita ng pera. Gayunpaman, iniwan pa rin siya ng kanyang ina. Simula noon, puno na siya ng galit sa mundo. Siya ay nanghuli ng masasamang espiritu sa lahat ng dako at sinipsip ang kanilang kapangyarihan upang maging isang makapangyarihang masamang espiritu na mangibabaw sa buong mundo pagkatapos ng kamatayan. Ngayon, sinaniban ni Keiji ang anak na babae ng mayaman. Hiniling na ng mayaman ang lahat ng mga esper sa lungsod noon, ngunit walang makalutas sa bagay na yun. Sa huli, nagpa siya si Mob na maging isang espiritu at pumasok sa loob ng batang babae upang makipaglaban kay Keiji. Nakikita ni Keiji ang lakas ni Mob, na nagbabalak na kunin siya bilang kanyang tauhan. Pinakawalan niya ang kanyang malakas na psychic power, na nagdulot kay Mob ng masasamang bangungot na ilusyon. Sa ilusyong ito, walang psychic power si Mob, at lahat ng tao ay pag-alit sa kanya. Tinitiis lang ni Mob ang pambubuli dahil sa kanyang kahinaan. Nagtataka siya kung bakit masama ang pakikitungo sa kanya ng mga taong iyon gayong hindi naman niya ginugulo, kasalanan ba niya ang kahinaan niya sa mundong ito? Sa ilalim ng mental attack ni Keiji, unti-unting nawawala sa sarili si Mob. Malapit na siyang sumabog sa mga negatibong emosyon, at labanan ang mga ordinaryong tao. Sa kritikal na sandali, si Dimple ay dumating sa ilusyon sa panganib ng kanyang buhay, na sa wakas ay gumising sa alaala ni Mob, kung saan kahit na hindi niya gamitin ang kanyang psychic power, ang mga tao sa paligid niya ay pala kaibigan sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Mob ang katotohanan na may mabuti at masama sa puso ng tao. Sa halip na makita lamang ang masamang panig, ang mundo ay kung ano ang higit na nakasalalay sa kung paano harapin ang dalawang sitwasyon. Nang natauhan si Mob, isang mahusay na laban ang sumiklab sa pagitan ni Mob at Keiji. Sa pagkakataong ito sa halip na gamitin ang kanyang mga negatibong emosyon, pinapagana niya ang kanyang positibong emosyon sa 100%, at tinatalo si Keiji sa kanyang makatarungang kapangyarihan. Sa wakas, ang espiritu ni Keiji ay inilagay sa isang bote ni Matsuo, isa sa mga dating cadre ng ikapitong dibisyon. Nagising ang mga cadre matapos wasaki ni Arataka ang ikapitong dibisyon ng Claw. Nang lumalaki si Mob, nakilala ni Arataka ang kanyang tagumpay.
Nang pinalayas ang espiritu ng anak na babae ng mayaman, nasaktan niya ang Doya ng exorcism. Isa pa, habang sumisikat siya, na-frame up siya. Inaanyayahan si Arataka na gumanap ng mga pagpapaalis ng espiritu sa isang palabas. Sa tingin niya ay artista lamang ang binatilyong sinapian ng masamang espiritu, at kailangan lang niyang magpanggap na paalisin ang espiritu saglit at kikilos ang aktor na parang pinapaalis ang espiritu. Siya ay magiging mas sikat. Hindi niya alam na ito ay isang sabuatan lamang ng Doyan. Habang gumamit na ng lahat ng uri ng pamamaraan si Arataka ngunit hindi pa rin maalis ang espiritu, biglang nagiging normal ang binatilyo. Pagkatapos ay sinabi ng Doyan na ang binatilyo ay artista lamang na hindi naman sinasapian ng masamang espiritu. Kaya, ang kasinungalingan na si Arataka ay walang psychic power ay ganap na nalantad, at ito ay kinuha bilang isang biro ng lahat na hindi niya mapaalis ang espiritu pagkatapos na magsagawa ng kakaibang sayaw sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos noon, ang mga bisita ni Arataka ay tinetrato na siya ngayon bilang isang sinungaling, at naabot niya ang lalim ng desperasyon sa kanyang buhay. Gusto niyang magsagawa ng press conference para makabawi sa kanyang kasinungalingan sa kanyang kagalingan sa pagsasalita. Sa kasamaang palad, ang mga tanong ng reporter ay lalong nakakalito. Nang halos hindi na makayanan ni Arataka ang sitwasyon, lumilipad sa ere ang lahat ng kagamitan sa eksena. Ang lahat ng nasa press conference at ang mga manunood sa harap ng TV ay nag-iisip na ito ay sanhi ng psychic power ni Arataka, na sinisira ang mga alingawngaw na si Arataka ay walang superpower. Pagkatapos ng press conference, nakita ni Arataka si Mob, at alam niyang si Mob ang gumamit ng kanyang psychic power para tulungan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa pa rin yun ni Mob matapos niyang malaman na manloloko ang kanyang master. Masiglang tugon ni Mob, matagal ko nang alam ang tunay mong pagkatao at mabuting tao ka. Pagkatapos, nagsimulang habulin ni Mob si Sebomi. Malapit nang magsagawa ng marathon ang paaralan. Nagpasya si Mob na ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Sebomi kung maaari siyang mapabilang sa top 10 sa marathon, ngunit napakahirap na makamit ito dahil palagi siyang nasa last 10 dati. Sa kabutihang palad, lahat ng mga kasamahan ni Mob ay sumusuporta sa kanya at gumawa sila ng espesyal na pagsasanay para sa kanya. Ibinigay ni Tenga ang kanyang bagong sapatos kay Mob, at binibigyan din ng Arataka ng holiday si Mob, na sinasamahan siya sa kanyang pagsasanay. Si Mob ay tumatakbo hanggat kaya niya habang nasa karera, na ikinagulat ng lahat sa kanyang lakas. Ngunit ang mga himala ay hindi palaging nangyayari, si Mob ay nahimatay dahil sa pisikal na pagkahapo. Paggising niya ulit, tapos na ang karera. Samantala, nakita ni Ritsu ang isang hindi inaasahang panauhin sa bahay, na lumabas na si Sho, ang nagpakita sa ika-7 dibisyon ng Claw. Nang umuwi si Mob, nakita niyang nasusunog ang kanyang bahay. Sa kabila ng pagpapahinto ng lahat, sumugod si Mob sa kanyang bahay, na hindi inaasahang nakahanap ng ilang bangkay. Habang ang mga ngiti at mga boses ng kanyang mga magulang at kapatid ay pumapasok sa kanyang isipan, ang kanyang galit ay patuloy na lumalaki at umabot sa sukdulan nito. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan ni Dimple si Mob na maaaring peke ang mga bangkay. Hinihiling niya kay Mob na isipin ang tungkol sa Claw, maaaring ito ay kanilang pagsasabuatan. Sa pangungumbinsi ni Dimple, huminahon si Mob. Nang matuklasan na may 3 esper malapit sa lungsod, agad siyang lumipad doon. Pinilit silang sabihin kung hinuli nila ang kanyang mga magulang at kapatid. Nahaharap sa malakas na kapangyarihan ni Mob, ang 3 esper ay umami na ang kanilang target ay si Mob, ngunit wala silang kinalaman sa sunog dahil hindi sila nakarating sa bahay ni Mob. Matapos pakinggan ang salaysay ni Dimple tungkol sa nangyari sa bahay ni Mob, si Arataka ay pinakalma si Mob na sa tingin niya ay hindi pinatay ang kanyang pamilya, na nagpapagaan sa pakiramdam ni Mob, ngunit pagod na pagod si Mob na muli siyang nahimatay. Sa sandaling iyon, nahuli ni Taruki ang isang kaaway na pumasok. Pinipilit nila siya at nakuha ang masamang balita na ang boss ng Claw ay bumalik sa Japan kasama ang kanyang 600 esper, at ang kanyang layunin ay ganap na masakop ang mundo. Ngayon ay magsisimula sila sa Japan. Samantala, tingnan natin ang boss ng Claw, si Toichiro. Inanunsyo niya na 20 taon na siyang nagplano, at ngayon ay kikilos na siya, pinipilit ang mga mortal na malaman ang pagkakaroon ng mga esper. Sa parehong oras, sina Sho at Ritsu ay nagpapakita sa isang lihim na cabin. Nagpunta pala si Sho para iligtas ang mga magulang ni Mob at si Ritsu. Niloloko nila ang mga magulang ni Mob na maglakbay sa ibang mga lungsod, para pansamantalang malayo sila sa mga alitan. Nag-iipon din si Sho ng ilang esper, at isa na rito si Ritsu. Ang layunin nila ay pigilan si Toichiro sa pagsira sa mundo.
Hindi nagtagal, sinimulan ni Toichiro ang kanyang plano. Mayroong 5 esper sa ilalim ng utos ni Toichiro, na binansagang Ultimate 5. Ipinadala niya ang isa sa kanila, si Ryo, upang kidnapin ang presidente ng Japan. Sa proseso, nakatagpo ni Ryo si Taruki. Bagamat bulag si Ryo, may kakayahan siyang mag-teleport at mahulaan ang susunod na galaw ng kalaban. Kapag nahulaan niya ang pag-atake, maaaring hindi ito mapinsala. Sa makatuwid, si Taruki ay hindi katugma para kay Ryo, at sa lalong madaling panahon ay natalo. Sa kabutihang palad, si Taruki ay nailigtas sa lalong madaling panahon pabalik sa base ng kanyang mga kasamahan, ngunit ang Claw ay nagsimulang sakupin ang mundo. Kung magtatagumpay sila, ang mga kadre na gustong alisin ang ika-7 dibisyon, ay paghihigantihan. Sa ilalim ng pamumuno ni Arataka, nagsimula sila ng kontra-atake. Ipinadala nila ang ilan sa kanila upang maakit ang atensyon ng mga miyembro ng Claw sa ibabaw, habang ang iba ay pumapasok sa imburnal upang pumuslit sa base ng Claw. Tingnan natin ang bahagi ni Sho. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, si Ritsu at iba pang mga esper ay lumapit din sa base ng Claw kung saan sila nakatagpo ni Toshiki, isa sa Ultimate 5, na kayang kontrolin ang mga halaman upang bitagin ang iba at sipsipin ang mga sustansya mula sa kanilang katawan. Ang ibang mga esper ay nananatili at naglalaban, habang sina Sho at Ritsu ay pumasok sa base upang pigilan si Toichiro. Samantala, inaalagaan ni Arataka si Mob, na wala pa ring malay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinadala ng Claw si Hiroshi, isa sa Ultimate 5, upang tambangan sila. Sinubukan ni Arataka na gamitin ang spray na ninakaw niya mula sa mga kadre ng Claw, ngunit lumalabas na hindi epektibo kay Hiroshi. Ang masama pa, ginigising nito ang mas malakas na psychic power ni Hiroshi. Pansamantalang maaaring maposes ni Dimple si Mob, at inakay palayo si Hiroshi. Si Dimple ay inatake ni Hiroshi sa daan, at na-knockout palabas sa katawan ni Mob. Sa kabutihang palad, si Mob ay nakuha ni Musashi, ang presidente ng Body Improvement Club. Para protektahan si Mob, ang mga miyembro ng Body Improvement Club ay lumaban kay Hiroshi. Ang psychic power ni Hiroshi ay ang kanyang mga muscles at nakakatakot na lakas, kaya ang mga miyembro, na ang lakas ay nakabatay din sa mga muscles, ay ganap na walang kapantay para sa isang esper tulad ni Hiroshi. Sa kritikal na sandali, si Dimple ay nagposes kay Musashi. Sa isang taos-pusong pagnanais na protektahan ang kanyang kasama, ipinakita ni Musashi ang kanyang potensyal, na pinapagana ang kanyang 100% lakas ng muscles. Sa huli, sa kanyang sinanay na muscles, natalo niya si Hiroshi na lumilikha ng mga peking muscles gamit ang psychic power. Nang ang lahat ay masaya sa tagumpay, muling tumayo si Hiroshi. Sa kabutihang palad, nagising si Mob, pinatay si Hiroshi sa isang atake. Samantala, nakarating sina Sho at Ritsu sa headquarters ng Claw, ngunit naharang ni Ryo. Nagpasya si Ritsu na pigilan ang kalaban at si Sho ay nag-iisang pumasok sa base. Nang sa wakas ay hinarap ni Sho ang kanyang ama, pinakawalan niya ang kapangyarihang naipon sa loob ng 3 buwan, ngunit madaling naharang ng kanyang ama. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Toichiro kung bakit gusto niyang sakupin ang mundo. Nang malaman ni Toichiro ang kanyang sarili na isang esper, naglibot siya sa buong mundo upang hanapin ang esper na maaaring lumaban sa kanya. Ngunit dahil wala siyang mahanap na ibang esper na kasing lakas niya, naisip niyang karapat-dapat siyang pamunuan ang mundo. Upang hayaang sumuko si Sho, inilabas ni Toichiro ang kanyang kapangyarihang naipon sa loob ng 20 taon. Nagmamadali rin si Mob sa headquarters, ngunit nakatagpo si Toshiki, na kayang kontrolin ang mga halaman. Sa oras na ito, si Matsuo, na kumuha ng masamang espiritu ni Keiji noon, ay sumama rin sa labanan, ngunit ang kanyang masamang espiritu ay hindi katugma kay Toshiki. Sa panahon ng labanan, hindi sinasadyang napalaya si Keiji, at natalo niya si Toshiki sa isang iglap gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Gusto niyang alisin ang mga masasamang esper na ito, ngunit nahikayat siya ni Mob, ang mabait na batang lalaki. Sa opinyon ni Mob, lahat ay maaaring magbago. Ayaw niyang lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng pagpatay. Na-impluwensyahan ni Mob, si Keiji ay nawala kaagad. Si Ritsu at ang iba pang mga kapartner ay nasa matinding pakikipaglaban-laban kay Ryo, isang malakas na kaaway. Napagpasyahan ni Taruki mula sa kanyang nakaraang pakikipaglaban kay Ryo na kung may sapat na mga tao na sama-samang umaatake, hindi makakagawa ng tumpak na mga paghatol si Ryo. Sa ilalim ng kanilang magkasanib na pag-atake, si Ryo ay malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang dumarating si Mob na may malakas na enerhiya.
Medyo natakot, sinamantala ni Arataka ang pagkakataon na talunin siya ng husto. Kahit na walang nararamdamang psychic power si Ryo mula kay Arataka, agad siyang sumuko dahil napagkamalan niyang si Arataka ay isang hidden master. Samantala, si Mob ay nagnanais na labanan si Sho at Toichiro ng mag-isa. Sa kanyang pag-akyat sa itaas na palapag, nakilala niya si Katsuya, isa sa Ultimate 5, na may katulad na karanasan kay Mob. Nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan dahil hindi niya makontrol ang kanyang superpower, at madalas na masaktan ang mga ito sa kanyang pagkabata. Noong desperado na siya, si Toichiro ang nagpalakas ng loob niya at kinuha siya bilang subordinate, kaya napakagalang ni Katsuya kay Toichiro. Gayunpaman, sinabi ni Mob kay Katsuya na magdudulot ng maraming problema si Toichiro kung sisirain niya ang lungsod at sasaktan ng ibang tao. Nakikita ni Mob na ayaw ni Katsuya na saktan ang sinuman, na nagpapaalala sa kanya na siya ay pinagsamantalahan, na lubos na ikinagalit ni Katsuya, na naging sanhi ng matinding labanan na sumiklab. Sinabi ni Katsuya na gusto niya lamang ng isang kaibigan, at sumagot si Mob na handa siyang maging kaibigan ni Katsuya. Sa panahon ng laban, nararamdaman ni Katsuya ang emosyon ni Mob sa pamamagitan ng kanyang lakas. Nalaman niyang hindi makontrol ni Mob ang kanyang psychic power noon, tulad niya, pero pinili niyang maging mabait na tao, pareho sila. Sa wakas, si Katsuya ay naimpluwensyahan ni Mob at naging kaibigan niya. Matapos harapin si Katsuya, sa wakas ay nakaharap ni Mob ang pinakahuling boss, si Toichiro. Inilipat ni Mob ang kanyang psychic power kay Sho, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Nang makita ito, labis na nabigla si Toichiro na si Mob ay may katulad na psychic power sa kanya. Hinikayat ni Mob si Toichiro na isuko ang pagsakop sa mundo. Sa opinyon ni Toichiro, ang mga esper ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit para kay Mob, ang mga esper ay mga tao lamang na may mga espesyalidad, at wala sa kanila ang perpekto. Ang mundo ay maaaring umiral lamang kapag ang mga tao ay nagpupuno sa isa't isa. Galit na galit si Toichiro sa pangangaral ng isang bata. Nang sinubukan ni Mob na patuloy na manghimok, nagsimula si Toichiro ng isang mabangis na pag-atake. Noon lang, biglang sumulpot si Arataka para tambangan si Toichiro. Ngunit umiwas si Toichiro at sumalungat sa pag-atake ni Arataka. Sa kabutihang palad, tinutulungan ito ni Katsuya na harangan ito. Ang pag-atake ni Toichiro kay Arataka ay lubos na ikinagalit ni Mob, na naging sanhi ng kanyang galit na umabot sa 100%, kaya nagpasya siyang turuan si Toichiro ng isang aralin bago siya hikayatin. Ngayon, ito ang labanan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na esper sa mundo. Si Mob ay unti-unting nawawala sa sarili sa labanan. Habang siya ay malapit ng mawala ng kontrol, ang kanyang kapatid, si Ritsu ay sumisigaw na nagpapaalala sa kanya ng mga kahihinatnan na dulot ng kanyang pagkawala ng kontrol. Hindi nagtagal ay huminahon siya, at sinubukang hikayatin muli si Toichiro. Sa kanyang opinyon, si Toichiro ay isang malungkot na tao tulad niya, at ayaw din niyang masaktan si Toichiro. Ngunit ngayon ay ganap na baliw si Toichiro, patuloy na umaatake kay Mob. Sa sandaling iyon, ang potensyal ni Mob sa wakas ay nagiging inspirasyon. Pinilit niya ang katawan ni Toichiro gamit ang kanyang psychic power. Habang pinapagana ni Toichiro ang 100% ng kanyang kapangyarihan, siya ay nagiging isang kakaibang maskuladong lalaki, unti-unting nawawala ng kontrol at siya ay sasabog na sa ilang segundo. Nang makita ito, mabilis na ipinaalam ni Mob sa kanyang mga kasama na umalis na sa lugar na ito, ngunit bumalik siya kay Toichiro. Gustong patayin ni Toichiro ang kanyang sarili, ang pinagmumulan ng enerhiya, upang ihinto ang malaking pagsabog, ngunit nagpasya si Mob na pigilan si Toichiro gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Nakikiramay si Mob sa malungkot at nahihirapan na lalaking ito, at nagpas siyang iligtas siya. Ang mga salita ni Mob ay nagpapaalala kay Toichiro sa kanyang asawa, isang mabait na tao tulad ni Mob. Hanggang sa siya ay nasa isang desperado na sitwasyon, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagmamahal na ito at ang kanyang pinakamamahal na asawa ay nasa tabi niya. Si Mob ay sumisipsip ng enerhiya ni Toichiro sa lahat ng kanyang pagsisikap. Sa isang nakasisilaw na puting liwanag, isang malaking ulap ng kabute ang lumilitaw sa kalangitan. Sa huli, nabubuhay si Mob at natapos ang malaking labanan. Si Toichiro ay inaresto ng mga opisyal ng gobyerno. Kino-comfort ni Sho ang kanyang ama na hihintayin niya ang kanyang pagbabalik kasama ang kanyang ina. Pagkatapos, lumilitaw ang malaking broccoli sa lungsod, na inaakalang isang himala. Tanging si Mob lang ang nakakaalam na galing ito sa isang bag ng broccoli seeds na ibinigay sa kanya ni Arataka.
Ang mga binhi na ito ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya ni Toichiro sa pamamagitan ni Mob at nagiging malaking broccoli. Pagkatapos ng krisis, isang bagong kasama ang sumali sa opisina ni Arataka, na lumabas na si Katsuya, isang mahiyain at introvert na esper. Tinulungan ni Arataka si Katsuya na ayusin ang magulo niyang buhok. Mula ngayon, si Mob ay hindi lamang isang mabuting kaibigan ni Katsuya kundi pati na rin ang kanyang master. Bumuo sila ng bagong team para harapin ang iba't ibang kakaibang espiritu sa mundong ito. Hindi nagtagal, may problema si Mob. Huling termino na niya sa middle school, at hinihiling ng paaralan sa bawat mag-aaral na punan ng isang paraan ng mga plano sa hinaharap, kung saan kailangan nilang isulat kung anong career ang pinakagusto nilang gawin sa hinaharap. Napag-alaman niyang lahat ng tao sa paligid niya ay may kanya-kanyang pananaw sa hinaharap. Ang ilan ay gustong pumunta sa kanilang pinapangarap na universidad, at ang ilan ay gustong pumunta sa isang kumpanya ng laro. Kahit na ang pinakamasamang estudyante ay alam niyang magtatrabaho siya para sa iba sa hinaharap. Si Mob lamang ang hindi pa naiisip kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Nang nabalitaan ni Mob na ang kanyang paboritong babae, si Sebomi, ay kukuha ng mga pagsusulit sa pasukan upang makapasok sa isa sa nangungunang 3 mataas na paaralan sa bansa, masaya siya para sa kanya. Pero at the same time, naiinis siya na wala siyang maisip na plano sa hinaharap. Gayunpaman, pansamantala niyang inalis ang kanyang mga alalahanin. Isang araw, may bisita na lalaki sa opisina ni Arataka, na kumuha ng kakaibang display. Sinabi niya mula noong binili niya ito, palagi siyang nakakaranas ng masasamang bagay, at hinulaan niya na may sumpa sa display na ito, kaya hiniling niya kay Arataka na alisin ang sumpa. Hindi ito sineseryoso ni Arataka sa una, ngunit pinaalalahanan siya ni Mob na mas mahusay na ibaba ang display, na nagsasabi na talagang may sumpa dito. Nang malaman na ang presyo ng display ay aabot sa 80,000 yen, nabigla si Arataka at ang kanyang mga kasama. Pagkaalis ng panauhin, nagsinungaling si Arataka na nagkukunwari lang siyang hindi alam ang sumpa, na may layuning subukan ang kakayahan ni Katsuya sa pagmamasid, na nagpapakaba kay Katsuya. Sa tingin niya si Arataka ay isang mahusay na esper. Nagpapanggap na subukan ang kakayahan ni Katsuya, hiniling sa kanya ni Arataka na paalisin ang mga espiritu. Bilang isa sa Ultimate 5, madaling tinanggal ni Katsuya ang sumpa, ngunit aksidente niyang nasira ang isang piraso ng display. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa, at nagnanais na makakuha ng pautang upang bayaran ang pagkalugi ng pagsira ng display. Sa sandaling iyon, si Arataka ay naglalabas ng isang rice ball na nakolekta ng napakatagal at nakakakuha ng ilang butil ng bigas mula dito. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang labis na pose, at idinikit ang nasira na piraso ng display na may mga butil ng bigas. Si Katsuya, ang walang muwang na tao, ay nag-iisip na si Arataka ay may malakas na kapangyarihan upang maayos niya ito, kaya labis na hinahangaan siya. Nang umuwi siya sa gabi, nagkakaproblema pa rin si Mob sa pagsagot sa form. Sinabihan siya ni Dimple na punan ito ng basta-basta, dahil walang makakapaghula sa hinaharap. Ngunit sa palagay ni Mob ay dapat niyang seryosohin ito dahil may kaugnayan ito sa kanyang hinaharap. Kaya sa susunod na araw, pumunta siya sa Body Improvement Club, tinanong ang mga miyembro ng club kung ano ang gusto nilang gawin sa hinaharap, at nalaman niyang lahat ay may kanya-kanyang pangarap. Maging si Tenga na laging hangal ay pangarap na maging cartoonist. Nagiging lutang si Mob, at tulala sa rooftop. Noon lang, nakita niya si Ichi, na miyembro ng News Club, at palihim siyang pinagmamasdan. Matapos makita ang superpower ni Mob, si Ichi ay lihim na bumuo ng isang kulto na pinangalanang Psycho Helmet Cult. Desidido siyang gawing pinuno ng kulto si Mob, maging hinuhulaan niya na ang malaking broccoli sa lungsod na ito ay dulot ni Mob. Gayunpaman, ayaw ni Mob na maging pinuno, ang nais lamang ay mamuhay ng normal, at nag-aalala pa rin siya sa kanyang kinabukasan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Arataka ng komisyon. Dinala niya si Mob at si Katsuya sa bahay ng isang walang pag-asa na nasa middle age na lalaki, na puno ng basura. Inaangkin ng lalaki ang kanyang sarili na naiimpluwensyahan ng masasamang espiritu, kaya hindi siya motivated sa kanyang buhay. Pinaghihinalaan din niya na ang mga espiritong iyon ang dahilan kung bakit hindi siya ma-promote at makahanap ng kasintahan, na naging sanhi pa ng pagkakalbo niya. Ngunit sa totoo lang, ang kanyang pagkakalbo ay sanhi lang ng genetic inheritance. Itinuring din ng lalaki ang basura bilang mga kayamanan na makakapagtanggol sa kanya, at umaasa siyang mapapaalis ni Arataka ang masasamang espiritu. Si Katsuya at Mob ay mahusay na nakikinig sa kanya sa tabi, habang si Arataka ay hindi makayanan ang baho at mga ipis.
Pagkatapos ay umalis siya ng may dahilan, hinihiling sina Katsuya at Mob na pansamantalang pagsilbihan ang lalaki. Pagkatapos umalis ni Arataka, ang lalaki ay patuloy na nagsasabi ng ilang mga negatibong salita na ang kanyang buhay ay nasira at walang sinuman ang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Isa pa, wala siyang kaibigan at walang kahusayan, kaya walang pag-asa ang buhay niya. Gayunpaman, nakaranas din si Katsuya ng ganitong suliranin noon, at nagiging negatibo rin si Mob, dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Parehong hindi nila namamalayan na sa mga negatibong salita ng lalaki ay may isang napakakilabot na masamang espiritu sa ibabaw nila, na paulit-ulit na sinasabi, ang buhay mo ay wala ng pag-asa, kaya bakit ka nagsisipag, matulog ka na lang at iwan mo muna ang lahat hanggang bukas. Ang mga salitang ito ay parang mga incantation, dahilan para mahulog sa ilusyon ang mga kalapit na residente. Pagkatapos ay hindi mapigil ang humiga sa sahig at nagsimulang matulog. Samantala, bumibili si Arataka ng ilang kagamitan sa paglilinis sa malapit na tindahan, na balak munang linisin ang maruming bahay ng lalaki. Paglabas niya, nakikita niya ang malaking masamang espiritu sa langit, at patuloy na naririnig ang mga hypnotic incantation nito. Sa kabutihang palad, si Arataka ay may malakas na kalooban. Pansamantala niyang tinataboy ang mga pag-atake ng incantation nito gamit ang cleanser. Pagkatapos noon ay agad siyang tumakbo patungo sa bahay ng lalaki. Nang makita ang kanyang dalawang alagad na nakikinig pa rin sa lalaki, hiniling niya sa kanila na tingnan ang masamang espiritu sa langit. Nagsinungaling siya na ang kanyang kapangyarihan ay mapanira, at hiniling sa kanila na paalisin ang masamang espiritu, ngunit hindi niya napagtanto na ang kanyang dalawang disipulo ay mayroon ding pinakamataas na kapangyarihan. Nang magkasama silang kumilos, ang mga basura sa bahay ng lalaki, maging ang bubong, ay natatanggal sa nakakasilaw na liwanag. Ang masamang espiritu ay ganap na pinalayas, at ang pagkabulok ng lalaki ay napawi din. Nang maglaon, labis na naawa si Arataka sa pagkasira ng bahay ng lalaki. Pero sabi ng lalaki ayos lang, dahil nakabili na siya ng insurance. Habang siya ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pasasalamat, ang lalaki ay tila talagang nakahanap ng pag-asa sa kanyang buhay. Ngunit nang makaalis na si Arataka at ang kanyang mga kasama, dinampot na lamang niya ang manga na inorder niya at naglakad pabalik sa kanyang silid. May kaugnayan ba talaga sa masamang espiritu ang kabiguan ng kanyang buhay? Sa sandaling ito, ang dalawang disipulo ay naguguluhan. Iniisip ni Katsuya ang kanyang buhay na walang mga kaibigan, at naiinis pa rin si Mob na hindi niya maisip ang kanyang magiging landas. Pinaalalahanan ni Arataka si Katsuya na huwag maimpluwensyahan ng panauhin, at ang kanyang buhay ay hindi pa kalahati, kaya't mayroon pa siyang oras upang magtagumpay. Bagamat naguguluhan din si Arataka, hinihikayat pa rin niya si Katsuya, na sinasabing makakatagpo siya ng iba't ibang bisita sa opisina at marami siyang matututunan pagkatapos. Nang maglaon, humingi ng payo sa kanyang guro si Mob. Hinihikayat siya ng guro na maaari niyang isipin ng tungkol dito pagkatapos niyang pumasok sa high school, dahil nasa ganoong edad din siya nang magkaroon siya ng ideya na maglakbay ng mag-isa. Sa panghihikayat ng guro, isinumite ni Mob ang kanyang form, ngunit ang kolum tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap ay naiwan pa ring blanko. Pinuntahan ni Mob si Arataka, na ipinagtapat na kahit na masaya siya sa opisina, hindi niya maipapangako na mananatili dito magpakailanman sa hinaharap. Bumuntong hininga si Arataka, at alam niyang nababalisa si Mob tungkol sa form. Sinabi niya kay Mob na ang opisinang ito ay isa ring bigla ang udyok niya. Kung hindi niya nakilala si Mob, sumuko na siya. Kaya't ang gusto niyang gawin ay hindi kailangang maging katulad ng trabaho niya, mamuhay lang ayon sa gusto niya. Malaki ang inspirasyon ni Mob at yumuko kay Arataka, na nagsasabi ng pasasalamat sa kanya. Malapit na ang school cultural fair. Sa araw na iyon, magkakaroon ng iba't ibang aktibidad at stall na itatayo ng mga mag-aaral. Si Mob ay inayos kasama ang 3 estudyante upang gumawa ng mga costume para sa haunted house. Ang 3 mag-aaral ay hindi gustong kumuha ng abala, sa pag-iisip na maghahanap lang sila ng puting kumot, ngunit iniisip ni Mob na ito ay masyadong perfunctory at dapat niyang seryosohin ito. Samantala, sa opisina ni Arataka, sinabi ni Katsuya kay Arataka na dahil matagal na siyang lumayo sa lipunan, nag-enroll siya sa isang night school upang maghanda muli para sa kanyang compulsory education. Sa sandaling ito, may dumating na kakaibang panauhin, na nagsasabing isa siyang yokai hunter. Sinusubaybayan niya ang amoy ng yokai sa lungsod mula sa ibang lungsod. Ngayon ay nangangaso siya ng isang organisasyong yokai, na ang layunin ay muling mabuhay ang dakilang haring yokai, at hindi niya ito mapapayagan.
Iniisip ni Arataka na nakatagpo siya ng isang hangal at balak siyang itaboy. Sa hindi inaasahan, ang yokai hunter ay naglalabas ng 1,000,000 yen bilang bayad sa konsultasyon. Nang marinig ito, agad na binago ni Arataka ang kanyang ugali, at sinasabayan ang sinabi ng yokai hunter, na nagsasabing dapat niyang i-wipe out ang yokai organization para sa mga tao kahit na siya ay mamatay. Sa sandaling iyon, umalis ng paaralan si Mob at pumunta sa opisina. Agad na kinuha ni Arataka si Mob at Katsuya upang sundan ng yokai hunter upang hanapin ang organisasyon ng yokai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahanap nga ang yokai hunter ng isang gusali kung saan nagtatago ang organisasyon ng yokai. Sa kanilang daan, sobrang kinakabahan ang yokai hunter. Kahit na isang yokai hunter siya, nakipaglaban pa lang siya sa mahinang yokai ng one-on-one dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nararamdaman niyang maraming makapangyarihang yokai sa gusali na ito. Gayunpaman, mukhang relaxed si Arataka at ang kanyang dalawang alagad. Pinag-iisipan pa ni Mob kung paano ayusin ang haunted house at gawin ang mga costume. Sa sandaling iyon, isang berdeng yokai ang umatake sa yokai hunter. Pagkatapos ay inilabas ng yokai hunter ang kanyang walang katumbas na espada ng pagpapatalsik ng yokai, ngunit nasira ito pagkatapos nitong atakehin ng yokai ng isang beses. Nang naisip ng yokai hunter na mamamatay sila ngayon, direktang pinutol ito ni Katsuya sa kalahati gamit ang isang card. Pagkatapos noon, sinalakay sila ng maraming yokai mula sa lahat ng panig. Sinabi ni Arataka na pahihinay niya ang mga yokai ng mga asin at pagkatapos ay iiwan sila kina Katsuya at Mob. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang magtilamsik ng asin. Pinalayas ni Mob ang yokai sa kanyang kakayahan. Kasabay nito, iniisip niya na maaaring magandang performance ang paggamit ng purified salt sa cultural fair. Madaling inalis din ni Katsuya ang isang grupo ng yokai. Ang mga ngaso ng yokai ay nalilito sa isang tabi, nagtataka kung bakit napakalakas nila. Matapos harapin ang mga yokai na ito, nagpakita ang 4 na general ng organisasyon ng yokai, na nagpabalisa sa yokai hunter. Hindi niya inaasahan na nabuhay na muli ang dakilang yokai king, ngunit hindi nababalisa sina Katsuya at Mob, na madaling natalo ang 4 na general at ang alamat. Ang sabi ng dakilang yokai king, hindi na masama, mga tao, ngunit imposibleng matalo mo ang dakilang yokai king. Pagkatapos nito, ang katawan nito ay nagiging higit sa 10 beses na mas malaki kaysa dati. Ngunit sa lalong madaling panahon, madali itong natalo ni Mob at Katsuya. Ang yokai hunter ay ganap na nasakop ng dalawang nasa harap niya, kaagad na nag-imbita sa kanila na maging yokai hunters, at sinabi na sila ay makakakuha ng mahusay na bayad. Bago pa pumayag si Arataka na mahilig sa pera, sinabi ni Katsuya na kailangan niyang pumasok sa paaralan sa gabi, at sinabi ni Mob na abala siya sa pakikitungo sa cultural fair ng paaralan, direktang tumatanggi. Mabilis na sinabi ni Arataka na ang mga masters na tulad nila ay hindi matutukso ng pera, ngunit hindi siya naiintindihan ng yokai hunter. Sa pag-aakalang ito ay isang kahihiyan para sa kanila na magbayad sa kanila ng bayad sa pagkonsulta, kaya nagpasya siyang huwag bayaran ito at makikipag-ayos sa kanya bilang isang kaibigan sa hinaharap. Upang mapanatili ang kanyang reputasyon sa harap ng kanyang dalawang alagad, napilitan lang tanggapin ni Arataka. Sa sandaling iyon, nalaman ni Arataka na kakaiba ang hitsura ng dakilang yokai king, at maaari siyang makaakit ng higit pang mga bisita sa pamamagitan ng pag-post ng larawan nito sa kanyang website. Gayunpaman, hindi ito nakikita sa kanyang telepono. Nang makita ang ulo ng dakilang yokai king, may magandang ideya si Mob. Hindi nagtagal, batay sa hitsura ng dakilang yokai king, si Mob ay gumuhit ng disenyo para sa mga costume ng mag-isa. Ang 3 estudyante na nakipagtambalan sa kanya ay ayaw pa ring sumali kay Mob noong una, ngunit sa pagpupursige ni Mob, tinatapos pa rin nila ang paggawa ng mga costume ng magkasama. Sa cultural fair ng paaralan pagkatapos, ang haunted house na ginawa ng klase ni Mob ay nanalo sa papuri ng lahat, na nagbibigay sa mga mag-aaral na kasangkot ng isang pakiramdam ng tagumpay, at si Mob ay tumatanggap ng taos-pusong papuri mula sa 3 estudyante. Sa sandaling ito, makikita natin si Ritsu na nakasuot ng damit na pangkasambahay. Isang maid cafe pala ang pinapatakbo ng klase niya, ang cute. Pagkatapos ng pagdiriwang ng paaralan, isa pang kaganapan ang mangyayari. Ang napakalaking broccoli na tumubo sa gitna ng lungsod, ay itinuturing ng mga tao ng Psycho Helmet Cult na ang Divine Tree ay ginawa ng kanilang pinuno ng sektor. Sa banal na punong ito, ang bilang ng mga taong sumasali sa kulto ng Psycho Helmet ay tumataas, at kung mas malakas ang kapangyarihan ng pananampalataya ng mga tao, mas malakas ang kapangyarihan ng Divine Tree.
Ngayon ang mga sanga at tangkay ng mga banal na puno ay kumakalat sa lahat ng sulok ng lungsod, nakakabaliw na sumisipsip ng mga sustansya ng lungsod. Sa sandaling ang kapangyarihan ng pananampalataya ng mga tao ay umabot sa tuktok nito, isang presidente ng kulto ng Psycho Helmet ang aktwal na lumilitaw. Mukha lang siyang si Mob, at pagkatapos ay pinakita ang kanyang banal na kapangyarihan sa eksena, na lumikha ng isang malaking broccoli sa lugar, na ikinagulat ng lahat at ginagawang kilalanin ng lahat ng mananampalataya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Pangulo. Pagkatapos magpakita ng Pangulo, ang kulto ay naging mas nabaliw, at nagsimula silang magbigay ng libreng mga candy sa mga residente ng lungsod, na sinasabing ginawa mula sa isang bahagi ng katawan ng Divine Tree at may epekto ng pagsigla ng katawan at nakapagpapalakas. Bukod dito, marami rin silang mga produkto na may kaugnayan sa Divine Tree, tulad ng biskwit, inumin at iba pa, na lahat ay gawa sa Divine Tree. Si Taruki ay hindi sinasadyang kumain ng isa sa mga biskwit, at agad na na-brainwash, inuulit na ang Divine Tree ay ang pinakamahusay, pinupuri ang presidente ng kulto. Dahil si Taruki ay may mga superpower at ang kanyang katawan ay mas lumalaban kaysa sa mga ordinaryong tao, hindi nagtagal ay nagkamalay siya at iniluwa ang cookie mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya kaagad na ang mga merienda na ito na ginawa mula sa Divine Tree ay may epekto sa pag-brainwash, kaya't sinundan niya ang clue sa gitna ng lungsod kung saan matatagpuan ang Divine Tree, at nakipagkita siya sa Pangulo ng kulto dito. Paulit-ulit na inuulit ng Pangulo na siya ang Diyos ng mundong ito, at ang lahat ng tao ay dapat magpasakop sa kanya. Muli niyang pinaluhod si Taruki sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanya. Ngunit sa susunod na sandali, tinanggal ni Taruki ang brainwashing at muling nagkamalay. Sa sandaling ito, nahulaan na ni Taruki na ang Pangulo ay ang katawan ng banal na puno, na nagnanais na gamitin ang pag-brainwash upang kontrolin ang mga residente ng buong lungsod, at hinding-hindi niya hahayaang mangyari ito. Isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang Pangulo, na may kapangyarihan ng pananampalataya ng lahat ng tao sa lungsod na ito, ay superior pa rin sa lakas, at si Taruki ay ganap na natalo. Kasabay nito, si Master Arataka ni Mob ay pinuntahan si Mob. Natuklasan din ni Arataka ang kakaiba ng Divine Tree na ito, at alam niya na ang Divine Tree na ito ay naiwan pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Mob at Toichiro. Ang presidente ng kulto ng Psycho Helmet ay peke, at ngayon ang ugat ng Divine Tree ay kumalat sa buong lungsod at nagdulot ng maraming pinsala, na lubhang nakaapekto sa kanyang negosyo, kaya hiniling niya kay Mob na sirain ang Divine Tree. Pagkatapos nilang gumawa ng plano, pinatulong ni Mob ang kanyang nakababatang kapatid na si Ritsu. Hindi nila alam na na-brainwash ng kulto ang mga naninirahan sa lungsod sa iba't ibang paraan, at nang malapit na nilang sirain ang Divine Tree, isang aksidente ang nangyari. Hindi sinasadyang nakain ni Ritsu ang libreng candy na ibinigay ng kulto, at na-brainwash. Dinala niya si Mob at Arataka sa pulong na ginanap ng Psycho Helmet Cult. Bagamat si Arataka ay tumakas kasama si Mob, sa pakikipag-ugnayan sa iba ngayon, si Arataka ay na-brainwash ng mga miyembro ng kulto sa pamamagitan ng hypnosis. Nakakagalit ito kay Mob. Maari niyang payagan ang mga miyembro ng cult na makahanap ng mga karaniwang libangan at umani ng kaligayahan sa kultong ito, ngunit talagang hindi niya matitiis ang Pangulo na niloloko ang lahat at gumagamit ng brainwashing para kontrolin ang isipan ng mga tao, maging ang kanyang mga kasama ay kontrolado. Kaya't pinuntahan niya ang Divine Tree na iyon, at kakaiba, tila nahulaan ng presidente na darating si Mob, at ang mga miyembrong nagbabantay dito ay gumawa ng paraan para sa kanya, na nagpapahintulot kay Mob na makapasok sa loob ng Divine Tree. Nakita ni Mob si Taruki, na nakulong sa loob ng Divine Tree. At saka, nararamdaman niya ang presensya ni Dimple sa kanyang superpowers. Ang taong kumokontrol sa Divine Tree para likhain ang katawan ng peking presidente ay ang kasamahan ni Mob, si Dimple. Noon pa man ay pinangarap ni Dimple na maging Diyos ng buong mundo. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Divine Tree para gawin ang katawan ng Pangulo, at pagkatapos niyang kontrolin ang mga residente sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanilang mga isipan, ang kapangyarihan ng pananampalataya na ibinigay ng mga residente ay muling magpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay may kapangyarihan na si Dimple na lumaban kay Mob, patuloy na hinihikayat ni Dimple si Mob na sumali sa Psycho Helmet Cult upang ibahagi ang kanyang mga karapatan. Pakiramdam niya ay napakalakas ni Mob, at nakakalungkot na hindi gamitin ang kanyang mga superpower. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ay sumali sa Psycho Helmet Cult, kabilang ang pamilya at mga kaibigan ni Mob, na nakatagpo ng ganap na kaligayahan sa kulto. Bilang karagdagan, si Sebomi, ang babaeng crush ni Mob, ay sumali rin sa kulto.
Kung si Mob ay maaaring maging pangalawang pangulo ng kulto, maaari siyang umibig kay Sabomi. 3 salita lang ang sinasagot ni Mob sa pangungumbinsi ni Dimple, tinatanggihan ko ito. Sa opinyon ni Mob, ang kaligayahang ito ay peke, dahil ang mga tao ay hindi maaaring pumili ng buhay na gusto nila ayon sa kanilang mga kagustuhan. Ang pagkilos ni Dimple na pagmamanipula sa isip ng mga tao ay sadyang hindi mapapatawad. Galit na galit si Mob, sinusubukang talunin ang pekeng katawan ng Pangulo gamit ang kanyang superpower, ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan ng Divine Tree. Kahit na masira ni Mob ang isang katawan, parami ng paraming mga katawan ang lalabas, at ang mga ugat ng banal na puno ay sumisipsip na rin ang kapangyarihan ni Mob. Nang makitang tumatangging sumuko si Mob, na-activate ni Dimple ang kanyang banal na kapangyarihan upang lumikha ng isang ginintuang katawan at lumalaban kay Mob, na ang kapangyarihan ay naabsorb ng husto, at ngayon si Mob ay hindi makakapantay kay Dimple. Paulit-ulit siyang ibinabagsak sa lupa ni Dimple. Sa panahon ng labanan, natuklasan ni Mob na si Dimple ay nagpapakita ng awa sa kanya, at napagtanto niya na hindi lahat ng ito ang talagang gusto ni Dimple. Ang sinabi ni Dimple tungkol sa pagnanais na maging Diyos sa mundong ito ay hindi niya talaga gustong sabihin. Galit na galit, sinira ni Dimple ang coat ni Mob sa pamamagitan ng suntok, at nalantad ang t-shirt ni Mob na may pattern ng unggoy. Natigilan si Dimple at agad na nagreklamo na ang pangit ng damit ni Mob. Nang marinig ito, nagalit si Mob at umabot siya ng 100%. Palibhas ay puno ng lakas sa isang iglap, iniisip ni Dimple na mamamatay na siya, ngunit nang nawala ang liwanag, napansin ni Dimple na hindi siya inaatake ni Mob. Sa sandaling ito, nawawala rin ang enerhiya sa katawan ni Mob. Nang nalilito si Dimple, sabi ni Mob, alam ko na si Dimple ang pinakamapagkakatiwalaan. Si Taruki pala ang nagrekomenda kay Mob na bilhin ang t-shirt na ito, at siguradong maaakit ni Mob ang mga babae kung magsusuot ito ng t-shirt na ito. Nang makita ni Ritsu at Arataka si Mob na nakasuot ng t-shirt na ito, inisip nila ang damdamin ni Mob, at hindi pa rin sinabi kung ano talaga ang iniisip nila, kahit na pakiramdam nila ay pangit ito. Hanggang sa sabihin ito ni Dimple ay naaalala ni Mob ang kakaibang hitsura ni Ritsu at Arataka nang makita siyang nakasuot ng t-shirt na ito. Nalaman ni Mob na tanging si Dimple lang ang nagsasabi sa kanya ng totoong iniisip niya. Ilang beses na ang nakalipas, sinubukan ni Dimple na talakayin ang mga bagay-bagay kay Mob, ngunit sa bawat pagkakataon ay binabaliwala lang. Noong panahong iyon, si Mob ay nahuhulog sa mga bagay na walang kabuluhan ng buhay at hindi pinansin ang damdamin ni Dimple. Taos-puso siyang humihingi ng tawad kay Dimple, alam niyang hindi niya talaga gusto ang pagnanais ni Dimple na kontrolin ang puso ng mga tao at pamunuan ang mundo. At sa isip niya, si Dimple ay isang napakagandang kasama at hindi gagawa ng masama sa iba. Nakakakuha si Dimple ng pag-iisip sa mga sinabi ni Mob. Desidido na si Dimple na maging Diyos ng mundong ito mula nang maging multo siya, at ang pangunahing dahilan ay hindi siya nakilala ng iba. Pero nang nakilala niya si Mob, nagbabago ang lahat. Bagamat si Dimple ay palaging nasa anyong multo, hindi siya dinidiscriminate ni Mob at tinuturing pa rin siya bilang kanyang kasama. Dahil dito, nakalimutan ni Dimple ang kanyang pagnanais na maging Diyos saglit, at ngayon ay ginagawa niya ang matinding hakbang na ito dahil palaging hindi siya pinapansin ni Mob sa panahong ito. Sa sandaling ito, taos-pusong sinasabi ni Mob kay Dimple na sa hinaharap, tiyak na pakikinggan niyang mabuti ang kanyang sasabihin, at tiyak na papansinin niya ang kanyang nararamdaman. Nang marinig ito, lubos na naantig si Dimple, at ngayon ay nalaman niyang mas gugustuhin pa niyang makipagkaibigan kay Mob kaysa maging Diyos ng mundong ito. Sa wakas ay nagkasundo ang dalawa, at inalis ni Dimple ang kanyang kontrol sa Divine Tree, na nangangakong tutulungan si Mob na sirain ang Divine Tree. Sa labanan ngayon, napagod si Mob, at nagpa siya si Dimple na iuwi muna ang nanghihinang si Mob. Kaya lang, may nakitang mali si Dimple. Lumalabas na noong kinokontrol ni Dimple ang puno upang sumipsip ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang puno ay namulat sa sarili. Gusto ng Divine Tree na manatili si Mob, para ma-absorb nito ang enerhiya sa kanyang katawan. Para protektahan si Mob, si Dimple ay lumalaban sa Divine Tree. Ginagamit ni Dimple ang lahat ng kanyang lakas para sa wakas ay halos matalo ang Divine Tree. Pagkatapos ng labanan, si Mob ay na-brainwash ni Dimple gamit ang kaunting lakas sa pag-iisip na iniwan niya upang hayaan siyang kalimutan ang mga alaala ng panahong ito at maglakad pa uwi. Sa wakas, umalis si Dimple sa lungsod na kasama ang malaking Divine Tree. Habang nawawala ang Divine Tree, bumalik sa normal ang mga naninirahan sa lungsod, ngunit nakakalimutan din nila ang memorya ng pagiging brainwashed sa panahong ito.
Gabi na, lumuluha na nakahiga sa kama si Mob, at bagamat hindi niya naaalala ang nangyari, paulit-ulit niyang inuulit, "Dimple, salamat sa'yo." Ilang buwan na mula nang umalis si Dimple, miss na ni Mob si Dimple, pero wala siyang magawa. Isang bagay na nakaka-distract sa kanya ay si Tsubumi, ang babaeng palagi niyang crush, ay lilipat ng bahay at lilipat sa ibang paaralan sa susunod na linggo. Nagpanik si Mob, plano niyang umamin kay Tsubumi bago matapos ang termino, ngunit ngayon ay tila huli na. Dapat siyang umamin kay Tsubumi bago siya lumipat ng bahay. Natakot si Mob na siya ay tanggihan ni Tsubumi, at tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung paano magtapat sa mga babae, ngunit wala silang karanasan sa pag-ibig. Hindi sila nagbibigay ng magandang payo maliban sa pagsasabi na susuportahan nila si Mob. Sa kabutihang palad, ibinahagi ni Master Arataka kay Mob ang kanyang opinyon pagkatapos marinig ang tungkol sa nangyari kay Mob. At alam na alam ni Arataka na ang mga panlilinlang na iyon ng pag-ibig ay hindi angkop para sa matapat na batang si Mob. Sinabi niya kay Mob na tandaan na hindi siya dapat maglaro, at kung gusto niyang magkaroon ng relasyon kay Tsubumi, dapat niyang mapabilib ito sa kanyang pinakatapat na damdamin. Hanggat sinasabi ni Mob ang nasa isip niya, sapat na yon. Dahil sa hinimok ni Arataka at ng maraming kaibigan, sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob si Mob na tawagan si Tsubumi at pumayag silang magkita kinabukasan sa parke, kung saan sila ni Tsubumi ay naglalaro noon bilang mga bata. Nakikita ko si Mob na sobrang kinakabahan nang tinawagan niya si Tsubumi, pakiramdam ko ay bumalik ako sa kabataan ng mga araw ng paaralan, kung saan ang pag-ibig ay simple at maganda. Kinakabahan, si Mob ay naghahatid ng bagong araw. Pumunta siya sa park na may dalang maingat na inihanda na bouquet para salubungin si Tsubumi. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang mangyayari. Nang naghihintay si Mob sa ilaw ng trapiko, nakita niya ang isang bata na muntik ng mabundol ng kotse. Sinisikap niyang itulak ang bata palayo, habang siya mismo ay nabangga ng kotse at nawala ng malay. Tila nagising nito ang demonyo sa puso ni Mob, na may nakakatakot na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan, at siya ay nagbabago sa ibang anyo. Ang mga gusali sa paligid ng mga lugar na kanyang nadidaanan ay nawasak, na naging dahilan ng pagkataranta ng mga residente sa buong lungsod. Naramdaman ni Taruki ang malakas na enerhiyang ito at agad na pumunta sa pinanggalingan ng enerhiya, ngunit nakita lamang na ang kamalayan ni Mob ay tila nasa kaguluhan. Kahit anong tawag niya sa kanya, hindi sumasagot si Mob. Kahit na inaatake siya ng mga superpower, napagtanto ni Taruki kung gaano kalubha ang problema. Nang sinubukan niyang gisingin si Mob, nakita niyang labis na nagmamalasakit si Mob sa mga bulaklak sa kanyang kamay. Balak ni Taruki na sirain ang mga bulaklak upang gisingin ang kamalayan ni Mob, ngunit sa halip ay nagalit ito sa kanya. Pagkatapos ay inilunsad ni Mob ang galit na pag-atake kay Taruki, na walang pakialam sa lahat ng kanyang nawasak. Lumalaban sila mula sa kagubatan hanggang sa sentro ng lungsod, at ang mga nakapaligid na gusali ay lubhang napinsala sa labanan, na naglalagay sa mga nakapaligid na residente sa panganib. Nang mapansin ito ni Taruki, agad siyang nanawagan sa mga residente na mabilis na umalis sa lugar, at ginagamit din ang kanyang superpower para protektahan ang mga residenteng malapit ng matamaan ng mga durog na bato. Ngayon ay napakabaliw ni Mob na muli siyang naglabas ng malalakas na enerhiya. Ang mga tao sa paligid niya ay walang oras upang tumakas, at malapit ng mapahamak ng enerhiya na ito. Mababa ang tingin ni Taruki sa mga ordinaryong tao dahil may mga superpower siya, at si Mob ang nagsabi sa kanya na ang ordinaryong tao ay walang pinagkaiba sa mga psychic at hindi sila dapat tretuhin ng iba. Si Taruki ay nagdadala ng pananampalataya sa kanyang puso laban sa malakas na enerhiya ni Mob. Sandali na nagising si Mob ni Taruki at napaluha sa pagkakasala. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at ngayon ay umaasa na lamang siya na makakalaban at matatalo siya ni Taruki. Ang susunod na sandali, naglabas si Taruki ng may napakalakas na enerhiya. Ngunit sa halip na salakayin si Mob, ginagamit niya ang kapangyarihang ito upang protektahan ang mga residenteng nakabaon sa mga guho at ang energy shield. Alam ni Taruki na ang nangyayari dito ay tiyak na hindi ang gustong makita ni Mob, at ayaw niyang makonsensya si Mob kapag nagkamalay siya tungkol sa kanyang naidulot. Maya-maya, bumagsak si Taruki sa lupa dahil sa pagod. Patuloy na gumagalaw si Mob, at ang kanyang destinasyon ay ang parke na napagkasundoan nila ni Tsubumi. Dahil sa pinsalang dulot ni Mob, ang mga residente ng lungsod ay inilagay sa mga silungan ng lokal na pamahalaan. Sa sandaling ito, isang eroplano ang dumating sa ibabaw ng lungsod. Alam ng matataas na opisyal ng gobyerno na ang pinsala ay dulot ng isang makapangyarihang psychic, kaya pinadala nila ang mga psychic convicts sa bilangguan.
Kung matagumpay nilang mapahinto si Mob, ang mga nahatulan ay hindi na parurusahan. Ang psychic convict na ipinadala ng gobyerno sa pagkakataong ito ay si Toichiro, na natalo ni Mob sa pagtatapos ng nakaraang season. Sinisikap ni Toichiro ang kanyang makakaya na pigilan si Mob, ngunit si Mob na nagtanggal ng selyo ay napakalakas kaya hindi siya mapipigilan ni Toichiro kahit paano siya umatake. Mas lalo niyang hinahangaan si Mob dahil laging pinipigilan ni Mob ang kanyang sarili sa pag-atake sa mga ordinaryong tao kahit na siya ay may napakalakas na kapangyarihan. Balak ni Toichiro na gamitin ang kanyang katawan para sumipsip ng kapangyarihan ni Mob, ngunit sa kritikal na sandali, ang kanyang anak na si Sho ay lumilitaw na pigilan siya. Ang hindi masusukat na enerhiya sa katawan ni Mob ay magiging sanhi ng buhay ni Toichiro kung siya ay sisipsip ng mga enerhiya na ito sa kanyang sariling katawan. Iniisip ni Toichiro ang kanyang sarili at ang kanyang asawa at mga anak, at naimpluwensyahan ni Mob, nalaman niya ng husto ang kahalagahan ng pamilya. Sa huli ay sumuko siya at umalis dito kasama si Sho. Maya-maya, lumitaw si Ritsu, na panandali ang pumipigil kay Mob na sumulong. Noong bata pa sila, si Ritsu ay binubuli ng iba. At si Mob, para mailigtas si Ritsu, ay ginamit niya ang kanyang superpower, ngunit hindi niya nakontrol ng mabuti ang lakas ng kanyang superpower, at sa wakas, nasugatan niya rin si Ritsu. Simula noon palaging sinisisi ni Mob ang kanyang sarili kaya't sinelyohan niya ang kanyang mga superpower at nangakong hindi kailanman gagamitin ang mga ito sa mga ordinaryong tao. Si Ritsu ay orihinal na nagkaroon ng parehong takot at paninibugho sa kanyang kapatid, at hindi niya alam na ang kanyang kapatid ay nahihirapan hanggang sa nagkaroon din siya ng superpower, kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para ibalik si Mob. Ang pagmamahal ni Ritsu para sa kanyang kapatid ay gumising kay Ritsu sa 100% ng kanyang potensyal. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Mob ay kontrolado na ng kanyang isa pang personalidad, na labis na hindi nasisiyahan kay Mob, dahil pinipigilan ni Mob ang kanyang sarili na may malakas na kapangyarihan, at ipinangako niyang talunin ang lahat ng pumipigil sa kanya. Nang malapit nang maglunsad si Mob ng isang marahas na pag-atake kay Ritsu, ang kanyang orihinal na kamalayan ay panandali ang nagising, at sa wakas ay hindi na naulit ang trahedya. Tumilikha siya ng isang bagyo gamit ang kanyang superpower at dinadala si Ritsu sa isang ligtas na lugar. Sa huli, nabigo si Ritsu na pigilan si Mob, na patuloy na gumagalaw sa direksyon ng parke. Sa sandaling ito, lumilitaw ang pinakamahalagang tagapagturo sa buhay ni Mob, si Arataka. Si Arataka ay isang ordinaryong tao lamang, at wala siyang superpower. Bagaman nasugatan, sinusubukan niyang sumulong sa ilalim ng mga bagyo at enerhiya na inilalabas ni Mob, at ang tanging layunin niya ay sabihin ang kanyang tunay na mga iniisip kay Mob, ngunit imposible lamang para sa mga ordinaryong tao na harapin ang gayong makapangyarihang psychic, at tuluyan pa rin siyang bumagsak sa lupa. Nang dumating si Mob sa gate ng parke, isang aksidente ang nangyari. Si Arataka ay hindi inaasahang nagpakita dito, at pinipigilan si Mob na sumulong gamit ang kanyang sariling katawan. Hindi nagtagal, nabawi ni Dimple ang kanyang kapangyarihan at nagmamadaling bumalik. Naposes niya ang katawan ni Arataka at binigyan siya ng malakas na kapangyarihan, kaya naman nakakarating siya dito at pigilan si Mob. Isinisigaw ni Arataka ang kanyang tunay na iniisip na wala siyang mga superpower, na nagpapatahimik kaagad kay Mob. Inamin ni Arataka na siya ay nanlilinlang at gumagamit kay Mob, at humingi siya ng paumanhin kay Mob na umiiyak. Sinabi niya kay Mob na ang bawat isa ay may dalawang panig, ngunit anuman ang mabuting panig o masamang panig, sila ang tunay na sarili, at kung minsan ay kinasusuklaman din niya ang kanyang nakatagong panig. Gayunpaman, tiyak na dahil sa nakatagong panig na ito ay nagkakilala silang dalawa. Hindi kailangang itago ni Mob ang kanyang sarili, at maging totoo lang siya sa hinaharap. Dahil sa sinabi ni Arataka, maraming bagay ang naiisip ni Mob. Dati, hindi niya sinasadyang masaktan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang mga superpower, kaya palagi niyang itinatago ang panig na ito, at ang pressure ay tumataas sa paglipas ng panahon, na kalaunan ay humantong sa trahedya ngayon. Sa sandaling ito, nagpasya si Mob na tanggapin ang lahat ng kanyang sarili. Siya at ang kanyang madilim na personalidad ay dumating sa isang pagkakasundo, at ang dalawang personalidad ay nagkakamay sa mundo ng kamalayan. Sa wakas, nakumpleto nila ang kombinasyon. Matapos kumalma si Mob, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa parke, habang hinihintay pa rin siya ni Tsubomi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Mob, at tinanggihan siya ni Tsubomi. Hindi niya mapigil ang umiyak, at kino-comfort siya ni Arataka, na sinasabi na ganito talaga ang pag-ibig, at ang pag-ibig ay hindi gagana sa lahat ng oras. Naghihintay si Tsubomi kay Mob sa park na napakahusay na.
Maya-maya, umalis ang dalawa dito sa paglubog ng araw, at makipagsanib puwersa sila sa mas maraming psychics para maibalik ang lungsod. Pagkalipas ng ilang buwan, naibalik ang lungsod at bumalik sa normal na buhay si Mob. Sa araw na ito, nagtitipon si Mob at ang kanyang mga kaibigan sa opisina ni Arataka, at mula sa biro na ginawa ng senior ni Mob sa kanya, nalaman natin na bagaman tinanggihan ni Sebongi ang pag-amin ni Mob, madalas siyang nakikipag-usap kay Mob kamakailan, at tila magkakaroon ng isang hinaharap para kina Mob at Sebongi na magkasama. Hindi nagtagal, parami ang pumupunta rito. Sa kaarawan ni Arataka, nagtitipon sila upang ipagdiwang ito, at ang kwento ay nagtatapos sa isang masayang vibe. Ang anime na ito ay nagtuturo sa atin ng maraming panuntunan sa buhay. Matapos malaman ni Mob na mayroon siyang mga superpower, inuuna pa rin niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan, at palaging iginigiit na huwag gumamit ng superpower sa mga ordinaryong tao. Naimpluwensyahan ni Mob, ang mga psychic sa paligid niya ay dahan-daang nagsimulang sundin ito at hindi na makapinsala sa mga ordinaryong tao gamit ang mga superpower. Sa wakas ay nagkaroon na ng maraming kaibigan si Mob sa kanyang katapatan, katapangan, at kabaitan. Sa tingin ko ito ang tunay na superhero. Kung nasiyahan ka sa aking recap, mangyaring i-like ang video na ito, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Dadalan kita ng mas kawili-wiling recaps ng anime. See you sa susunod kong video.